Magandang gabi po sa inyong lahat ulit. Ito po ako ulit. Kanina yung una kong ginawang video, hindi walang sound. Kaya hindi narinig yung mga sinasabi ko tungkol dun sa akin. Ginamit na lipstick. Actually, wala na po akong makeup kahit nakabitin. Kasi tulog naman po kasi ako. Tsaka hindi naman po kasi ngayong winter. Nung winter po kasi, syempre dito kasi sa Japan, kadalasan pag winter, nagdadry po yung labi. Nagkakaroon po ng chop. So ako po, um, ang ginawa kong chop lips is ito pong aking ginawang lipstick. Pwede po siyang lipstick, pwede rin po siyang blush on. At pwede rin po siyang ilagay sa maging eyeshadow. Bali 3 purposes po ang pagkakagawa ko nitong lipstick na ito actually. Dahil yun naman pong sangkap niyang yung pinaka pampakulay niya, pwede po kasing gamitin sa pisngi, pwede rin sa mata. Kaya ito po ginawa ko. Kaya tipid. Mas maganda yung kaninang pagkakakuha ko kasi medyo ganado ako noon. Naipaliwanag ko ng maayos yung mga paggamit nito. Maganda po to kasi hindi po siya, wala po siyang chemicals. Maganda po ang laman niya, puro natural. Lalo na yung mga waxes niya, mga butters, mga iba pang ingredients ito, magaganda po talaga. Tsaka wala po akong nabasang kahalo na chemicals. Dahil hindi po kasi siya mura. Yun po talaga ang katotohanan doon. Hindi po siya kamurahan. Pero, dahil sa hindi pa naman kasi ako kalakihan gumawa, maramihang gumawa, so nabibenta ko po siya na mura pa sa ngayon. Yung po kaibigan kong Haponesa, nabentahan ko siya nung nakagamit siya. Bumili ulit po siya sa akin nung nakaraang linggo. Kasi sabi niya sa akin, Eli, maganda yung lipstick na binigay mo yung ginawa mo. Alam mo ba na hindi nagda-dry yung labi ko magmula nung lipstick mo ang ginamit ko. Kasi yung mga lipstick na ginagamit ko noon, sabi niya gano'n, nagda-dry talaga ang labi ko. Pero yun sa'yo, ang ganda-ganda. Hindi siya dry, lagi siyang moist yung labi ko, sabi niya sa akin, ha? Sabi niya nga sa akin, pabili ulit ako, sabi niya sa akin. Kaya, nagkita po kami nung last week. Bumili siya sa akin ng lipstick. Akala ko personal use lang niya. Sabi niya ganito, pare-regalo ko ito. Bali, dalawa pong binili niya sa akin. Ang regalo ko yung isa sa kaibigan ko at yung isa gagamitin ko. Sabi ko talaga. Tuwa-tuwa ako nga eh. Sabi ko tuwa nga ako dahil nagustuhan niya. Hindi ko akalain na magugustuhan niya kasi Haponesa yun. Tsaka isa pa po kasi kaya ang nakaganda sa kanya yun dahil disabled po yun. Hindi po siya normal. I mean, yung katawan po niya hindi po normal. Yung mga kamay niya baluktot. Tsaka ang lakad niya talaga hindi diretso. Talagang alam naman po ninyo yung paika-ika na normal, hindi normal ng katawan niya. Yung mga kamay niya talagang nakabalik ko, yung mga daliri niya, gano'n. Kaya sa kanya talaga hindi po pwede yung mga chemicals na mga cosmetics, katulad yung lipstick, ganyan, ano. Pero yung lipstick na ginawa ko, nagustuhan niya. Tanong ko nga sa kanya gano'n, ano bang naramdaman mo? May side effect ka bang naramdaman? Sabi niya, wala naman, sabi niya sa akin. Talaga? Sabi niya, oo nga, kaya nga nagustuhan ko yung lipstick mo, kaya nga bibili ulit ako eh. Talaga, sabi ko nga sa kanya. Bumilis nakita kami ng isang araw, ng isang linggo, bumili siya sa akin. Bumili siya dalawa, at saka sabon ko. Kasi gumagawa rin po kasi ako ng sabon. Bali, ang pinaka main po talaga ng aking negosyo is
sabon. Kasi yun po ang talagang pinaka maramihan kong ginagawa ang sabon. Mas marunong po akong gumawa ng sabon kaysa sa mga makeup. Ang makeup naman po yung mga kaya naman po ako nagsimulang gumawa ng makeup kasi pansarili ko sana, personal use ko sana. Ang kaso mo, nung medyo marami yata yung nagawa ko, nagregalo ako sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko, yung mga malalapit lang naman na kaibigan. Nagustuhan nila ngayon. Kaya bumibili sila sa akin. Pero wala naman po talaga akong intensyon na gawing negosyo ang paggawa, ang mga ginagawa kong makeup. Kundi nasa sabon po talaga concentration ko dahil ang sabon po kasi wala pong taong hindi gumagamit ng sabon. Kahit po sa Africa, gumagawa rin po sila ng sabon doon. Lahat ng tao ay gumagamit ng sabon. Sa isang survey nga ng Pinoy survey, ilabas din po yata, hindi ako nagkakamali, ABS-CBN or GMA7 or Rappler. Hindi ko lang po matandaan kung saang kumpanya to. Survey. Ano daw, sa mga Pilipino po ano daw po ba ang hindi pwedeng mawala sa kanilang pang-araw-araw na pang-araw-araw ng buhay o pang-araw-araw na gamit. Ang sagot po ng karamihan, sabon. Kaya nung mabasa ko yung tuwa ako, sabi ko ganun, may pag-asa pala talaga ang ginagawa ko. Sabi ko gano'n, Kaya, nung mabasa ko yun, malaman ko yun ng mga kababayan ko pala talaga na talagang soap lover. Lalo po ako nagsigasig. Kasi, hindi po siya kagaya ng ordinary sabon. Actually, hindi po siya sa presyo, parang hindi siya mura, no? Kung ihambing natin sa peso. Pero kung sa dollar, kaya sa yen, mura po siya. Murang-mura po siya. Kasi po, unang-una, dito po kasi nanggagaling yung mga ginagamit ko. Tapos, pangalawa, dito ko rin ginagawa. So ang pinanggagalingan talaga ng kanyang ingredients sa Japan po talaga. Kaya fresh yung Japan ang nakakonvert siya sa akin. Pero pag pineso ko siya, mabigat, hindi naman siguro po kasi iba nga gumagastos libo-libo pa di ba? Yung iba nga ang halaga talaga libo-libo, pero hindi naman 100% yun talagang maganda kung bumuklatin mo lahat yung pinakaloob ng sabon na yun. Kataon lang na nababagay lang sa balat na. Pero later on kasi, pag yung mga punong-punong chemicals na kasi nasa sabon po kasi tayo ngayon, ang topic ko natin yung sabon. Kapag punong-punong chemicals, hindi man siya ngayon magkaroon ng side effects sa inyong sa darating na linggo, buwan, taon, makikita ninyo sa balat ang epekto niya. Kaya man nagtataka ako sa mga kababayan ko, namamahala sila 350 pesos. Kung magiging maayos naman ang kalusugan nila lahat ng pamilya niya, murang-mura na po yun. At saka 350 pesos, pwede na yung sigurong gamitin ng 2 buwan. Ang kaibahan nga lang po kasi sa commercial soap at saka sa handmade soap, madali po siyang matunaw kung nakababad po siya masyado sa loob ng shower room. Kaya nga ang lagi kong ina-advise sa kanila, pagkagamit, wag ilagay maghapon magdamag sa loob ng shower room, kundi ilabas nila doon sa medyo mahangin para matuyo rin siya at hindi siya lumambot, tumigas pa rin siya para magtagal siya. Siguro sa isang sabon, yung iba kasi kakilala ko, ang ginagawa nila, hinahati nila yun.
na yung kalahati mo na ang gagamitin nila, kung naubos na yun, kalahati naman. Ganun ang ginagawa ng mga kakilala ko na nagamit ng mga sabon ko. Tapos, yun nga, nagtatagal naman dalawang buwan. Pero yung dalawang buwan, 350 pesos, mura na po yun. Kasi, hindi ka na kailangan masyadong gumamit ng lotion. Kasi, yung pong sabon mismo, meron siyang isang ingredients doon na ginagamit sa lotion. Kaya ako hindi ako masyado nag-lotion. Magmula nang gumamit ako ng sarili kong gawa, hindi na po ako masyadong nagpapahid kung ano. Hindi katulad nung araw na bago ko natutuhan ng paggawa ng sabon, talagang ang lotion gumagastos talaga ako. Pero wala rin namang epekto, lalo na pag winter. Ganun pa rin yung balat ko, dry pa rin. Kaya nung gumawa ako ng sarili kong sabon, tapos gumawa rin ako ng sarili kong body butter, okay naman po ang balat ko kahit pa paano sa awa naman ng Diyos. Kaya sabi ko nga ganun, psychologically hindi siya mahal. Kasi kung mahal siya, tapos hindi naman maganda ang kalalabasan sa balat ninyo, mahal talaga siya. Sa bagay, hindi naman po lahat ng natural maganda sa balat. Pero maganda talaga sa katawan ang natural. Kumpara sa chemicals. Bahala na po. Kaya nung naranasan kong gumawa ng sabon, gumamit, nakita ko naman ng resulta niya sa sarili ko, pati makeup yung ginawa ko. Kasi ayoko nang bumili sa commercial dahil lalo na yung mga lipstick, yung body deodorant pa. Ito meron po akong ginawang deodorant. Ito po siya. Ganda po ito kasi wala po siyang chemical. Gamitin ito na. Subukan natin. Sorry! Tsaka hindi po nangingitim yung kilikili ninyo. Baka nga pwede pang pumuti eh. Kasi sa aking pagkakaalam, yung mga kilikiling nangingitim na gumagamit ng mga deodorant, yun po ang dahilan nun. Kasi yung deodorant na nabibili sa labas, meron pong kahalang chemicals yun na nagiging dahilan kung bakit breast cancer, tapos kung bakit nangingitim yung kilikili, at lalong lumabaho pala yung singaw ng pawis. Yun po ang natutuhan ko. Ngayon, since nang gumawa ako nitong sarili kong deodorant, yung pawis ko hindi, tsaka lumalabas po ang pawis. Ayon po doon sa natutuhan ko sa research ko, hindi daw po pala magandang hindi pinapawisan yung kilikili kasi connected pala sa katawan natin. Yung konektado pala sa kilikili. Kaya kailangan pala talaga pinapawisan yung kilikili. Kasi yung mga ibang katulad ko noon, before naman, bago ko to mapag-aralan, bago ko naranasan gumamit ng ganitong klaseng deodorant, hindi pa talaga pinapawisan yung kilikili ko, kaya hindi siya mabaho. Yung pala, hindi maganda. Tsaka ang kilikili ko nung araw, napakaitim dahil sa deodorant. Pero nung gumawa ako ng sarili kong deodorant at gumamit ako, nawala yung itim niya. Tingnan nga po natin, nakakahiya. Kasi yung nanay ko, hindi ba maitim ang kilikili? Sabi nga ng nanay ko, yung mga ginagamit ninyo yung araw, wala naman kung pinagamit mo yung kilikili ko. Tsaka ang kilikili ng nanay ko, hindi mabaho. Walang anghit ang nanay ko. Bilib nga ako doon sa nanay ko. Kaya, yung deodorant ko. Tsaka marami pong nagkakagusto ng deodorant ko. Nung umpisa, siguro, curiosity, kaya lang sila bumibili dahil alam mo naman po natin yung mga kababayan natin, maraming mga filera dyan. Curiosity, tinignan nila. Total, hindi naman yung kamahalan, Ito po kasi, itong laking ito, 819 yan po itong bentahan ko. Diba? Mura lang po. Matagal kong gamitan yan. Kung ikaw lang gagamit yan, naabot pa yan ng mga 2 buwan, 3 buwan po. Mura na yon. Tapos, ayun nga, nung
nasubukan nilang gumamit ng mga ng deodorant ko. Umulit sila, nagustuhan nila sa awa naman po ng Diyos. Akala ko nga hindi na sila uulit, marami silang complaint. Yun pala, hindi naman sa awa ng Diyos. Ha? Sandali lang po. Hindi lang ha. Tadayma. Itong deodorant na ginawa ko na po, bali magtatatlong buwan na po siya. Ako lang naman po kasi ang gumagamit kaya matagal siya. Subukan po ninyo. Mas maganda po talaga yung mga walang chemicals ang gamitin nyo, lalo na kung kasi ang babae sensitive ng hindi hamakis sa katawan ng lalaki, ano. Ayun nga po, gumanda yung pakiramdam ko sa kilikili ko. Hindi na siya yung, sabi ko nga ganun, bakit parang lang mabaho yung kilikili? Pawis kasi, pawis. Pero nung gumamit ako, nagsimula akong gumamit niya, pinapawis ako, hindi mabaho. Kasi ang nanay ko ganun eh. Wala namang chichiburets yung ginamit nung araw ang nanay ko, pero ang ganda ng kilikili, kinis. Hindi mabaho. Wala pa masyadong buhok. Ay, hindi siya nagbubunot. Hindi, wala talaga. Ang ganda nga ng katawan ng nanay ko. Nasa Australia siya ngayon sa sister ko. Yung nga po, ang bagay, binigyan ko ng ganyan ng nanay ko nung umuwi ako ng last year. Sabi ko, oo na yun na to. Uy, akin na. Alam mo naman, ang nanay ko kasi, kung ano yung gamit ko, gusto niya gamitin niya, subukan niya. Kasi alam niya, mga ginagamit ko, puro magaganda talaga. May get siya. Tuwa naman siya. Kaya, meron po akong ginawang lipstick. Yung lipstick na ginawa ko. Ito pong mariregalo ko po sa nanay ko. Ito po yung ginawa kong mga lipstick. Ito po siya, oh. Yung mga ginawa kong lipstick. Ito yung mga kulay na gustong-gusto ko, kaya ganyang kulay niya. Ito po. Pero ito po namang mga lipstick na to, kapag pinahid niyo sa labi niyo, hindi naman siya ganito talaga ka-red. Nag-spread po siya. Nagiging light. Hindi naman po talaga makapal ang pagiging red niya. Ang dami nito, marami na rin pong bumili. Kaya ito, pasalubong ko na lang sa nanay ko. Pasalubong ko sa nanay ko. Kasi gusto rin niya yan. Nabanggit ko sa kanya na may lipstick akong ginawa. Sabi niya, pengi ako. Sabi ko, sige, pag-uwi ko. Sana pag-uwi ko, nandun na siya sa Pilipinas. Mukhang magtatagal sa Australia kasi maganda pa naman po. Anyway, pag-uwi ko at wala pa siya, iwan ko na yung lipstick na yan doon. Kasi kailangan kong mag-umuwi ng Pilipinas, meron po kasi akong gagawin niya. At saka, meron nga po pala ako sa inyo ipakikita. Ito po kasi, ito pong area ito, magmula po rito, hanggang dyan, at saka itong likuran ng aking bangko. Opisina ko to. Ito po, ito, binili ko. Lalagyan ko po siya ng lipstick. Diba ang cute niya? Tamang-tama na sa ano. Ito, cute siya. Sabi ko, ito na maganda itong gawin. Lalagyan ng lipstick. May iba naman siya. Cute siya. Kasi ito yung isa pinaglagyan ko ng lipstick. Ito. Maganda rin naman po ito. Maganda rin po yun siya. Kaya pareho lang. Pareho lang. Maganda. Nasaan na? Okay, sige po. Bukas po ulit tayo magkita-kita. Good night! Magandang gabi! Oyasaminasai! Bye-bye!